Kagabi nga ay tuluyan ng tinapos ng Gilas Pilipinas ang gold medal drought natin by beating Jordan sa Asian Games Finals. With that said, samahan nyo akong balikan ng amazing journey at yung mga pagsubok na hinarap ng ating Gilas team para makamit ang tagumpay na ito. Kaya sit back, relax at sabay-sabay nating panoorin ang amazing 2023 Gilas Asian Games story. SMC Takeover. Matapos nga ang disappointing FIBA World Cup performance natin, nag-resign na finally itong si Chot Reyes at marami man ang natuwa pero may iniwan itong napakalaking butas para sa Gilas team na maglalaro para sa Asian Games. With 2 weeks remaining bago ang opening ng Asian Games, wala pa tayong head coach at yung lineup natin wala pang kasiguraduhan. Enter Al Francis Chua and the SMC group to handle Gilas. First order of business, hire Coach Tim Cone as the head coach ng Gilas para nga dito sa Asian Games. Dito ay binigyan nila ng freedom mamili si Coach Tim Cone ng kanyang mga players at syempre, sino pa ba ang pipiliin niya kundi yung mga players na familiar siya. Ngayong kumpleto na ang lineup, paspasang training naman ang kanilang ginawa until malaman nila na hindi pala pwedeng maglaro sila Calvin Abueva, Terence Romeo, Jason Perkins at si Mo Tautua. Calm under pressure, nakakuha tayo ng mga replacement players at with little time to prepare, nanalo tayo sa ating una at huling tune-up game kontra sa LG Sakers ng Korea. With 1 victory under our belt, ang ating Gilas team ay tutungo na sa China para lumahok sa 2023 Asian Games. Preliminary round at quarterfinals game versus Iran. Sa simula ng Asian Games, nakakuha agad ng 2 panalo ang ating Gilas team kontra Bahrain at Thailand. Pero kahit nanalo tayo, marami pa rin tayong problemang kinakaharap dito sa Asian Games. Ang di umanong injury na iniinda ni Justin Brownlee, ang subpar performance ng locals at ni Ange Kwame at syempre yung adjustment ng buong team sa sistema ni Coach Tim Cone. Heading to the first Jordan game, we are 2-0 at ang panalo sana natin dito sa Jordan ay magbibigay sa atin ng mas madaling daan para sa quarterfinals at eventually makapasok sa finals. Pero tulad ng dati nabigo tayo kontra Jordan at tinambakan pa nga nila tayo 87-62. At dahil dyan, kinailangan pa natin mag-qualify sa quarterfinals, which we did by beating Qatar, setting up a quarterfinals matchup versus Iran. Akala ko heartache na naman pero sa awa ng Diyos at sa galing ng ating Gilas team, na-hold off natin ang comeback ng Iran, setting up a semifinals match versus China sa China. The China Game. Ito ang signature game ng Gilas dito sa buong Asian Games. Ang semifinals matchup kontra China. Wala pang 1 buwan ang nakakalipas nang talunin natin ang China sa FIBA World Cup. At syempre, gigil na gigil ang mga Chinese na to na makabawi sa Gilas Pilipinas. 2 bagay ang magagawa nila kapag natalo nila tayo dito sa Asian Games. Una, ang makabawi sa kahihiyang binigay natin sa kanila sa nakaraang FIBA World Cup. At pangalawa, ang patuloy na pagdodomina nila sa Asian Games. Pero this time, hindi na hinayaan ng Gilas Pilipinas, makabawi pa ang China. At dito nga sa larong ito, na-cement na ni Justin Brownlee ang kanyang pwesto sa Philippine basketball world bilang the greatest naturalized / import of all time. Scoring 36 points, 17 in the fourth quarter, Brownlee saves the day again para dito sa Gilas Pilipinas, thus sending us to the finals for the first time since 1990. At dito nga sa finals, tinalo natin ang Jordan para makamit ang gold medal for the first time in 61 years. Final thoughts. Hindi ko na hinabaan yung kwento tungkol sa Jordan kasi meron na akong content tungkol dyan. At kung gusto nyo yan mapanood, pwede nyo yan mapanood dito. Ang punto lang ng videong ito, para ma-appreciate natin at mapakita ko sa inyo ang amazing journey na tinahak ng ating Gilas team para makamit ang tagumpay na ito. From a disappointing FIBA World Cup performance to fighting off adversity bago pa man magsimula ang Asian Games, to beating 3 undefeated teams sa Asian Games at eventually winning the gold medal. This Gilas team
is special from the management down to the players. Ang hiling ko lang, magpatuloy sana ang pag-angat ng ating Gilas team. At syempre, kung meron man akong matututunan sa ating Asian Games experience, dalawang bagay yun. Una, success starts from the top at leadership does matter pagdating sa basketball.